Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, si Brother Paul Dito Jose, Pastor ng Jesus Christ Baptist Church, and this is our time in the Word of God. Tayo po ay nagpapasalamat patuloy sa Diyos sa Kanyang biyaya, sa Kanyang sustento, pagbibigay ng lakas, pagbibigay ng pag-iingat sa bawat isa ho sa atin, lalo na sa atin ho mga kapatiran dito sa JCBC. Pinupuri natin ang Panginoon sa mga bagay ho na ito. Bago tayo dumako sa atin hong mga pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ngayong gabi, nais ho muna nating magbigay ng ilang mga paalala para ho primarily sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Una ho ay sa Sunday, we are still under GCQ, that is 10% ng ating capacity ng ating bahay-sambahan is allowed. At salamat sa Diyos, nung last Sunday, we have some brethren with us and we observe yung social distancing. Required po ang mask and face shield dito sa church, hand sanitizing, paghuhugas ng kamay. So, and then meron tayong logbook for contact tracing, lalagay yung pangalan, address, and cell phone number para Lord willing, hindi natin kailanganin, pero kung sakali man ay pag kinailangan ho natin ay meron po tayong available. So, patuloy natin gagawin ng mga bagay ho na yan. Patuloy ho ang mga ilang pang mga improvements. Hopefully, yung sound system natin ay may ayos na come Sunday ay magamit po. And then, yung atin hong ilang mga bagay-bagay pa sa ating bahay-sambahan. So, purihin ang Diyos, patuloy niyang mga pagpapala, pag-iingat, and I am very happy to know yung ilang mga kapatiran natin, nakakakwentuhan ko, nakakausap ko. Salamat sa Diyos at sila ho ay nasa mabuting kalagayan. At yes, may mga problema, may mga pagsubok, pero kagaya ho ng ating pinag-aaralan at bahagi pa rin ng ating paksa ho ngayong gabi ay nandun pa rin ang biyaya ng Diyos, sapat pa rin ang biyaya ng Panginoon na patuloy niyang pinagkakaloob po sa atin. So, purihin ng Diyos sa mga bagay po na ito. And also, I would like to still encourage ang atin hong mga kapatiran to keep on communicating. Alam ko ho, meron na hong gumagawa na niyaan, may nagte-text, nangangamusta, nagme-message, tumatawag, nagve-video call. That's very good. Pero let me just remind, hindi ito para huwag sana itong gawin para magchismisan, pero talagang kamustahan. Sabi nga ng Hebrews chapter 10 verse 24 to consider one another and to provoke one another to love and to do good works. And that is our goal when we try to communicate to others, when we try to kamustahin sila, consider them, and then provoke them to love and to good works, and pag-pray din sila. So that will be a very, very good thing. Ilang mga paalala rin ho, update sa ating mga kapatiran. Pagtuloy natin ipag-pray, Sister Jinjin, I know yung ating mga ladies ay more updated sa kalagayan ho niya. Pag-pray natin, and I would like to challenge again, salamat sa mga tumutugon, salamat ho sa mga kinikilos ng Panginoon para maging blessing para sa ating kapatid ho na ito. I would like to encourage you still, if we can be a blessing para ho sa ating kapatid na Sister Jinjin. Alam natin na hindi madali yung kanyang pinagdadaanan. That's 480 pesos a day for her oral chemo, and then tutuloy pa rin niya yung kanyang regular chemo. So, pag-pray natin ng sustento ng Diyos sa kanya, ng lakas, hindi lamang ng physical, hindi lamang financial, kundi lalo't higit lakas ng spiritual na kailangan po niya. Pag-pray din natin ng bawat isa. Isa pa hong paalala, this coming Friday ay meron tayong time in the Word, at I would like to remind the membership of JCBC, I would like us to be able to come together in our prayer room. I-maintain ho natin yung ating prayer room at in the foreseeable future ay medyo i-maintain ho natin to hanggang matapos siguro, or ang ating GCQ dahil sa nakikita ho natin kung mag-revert tayo sa usual na prayer meeting ay mas marami ang hindi ho makakasama. So pag-pray ho natin yan, at nawa ay tayo ho ay pagpalain ng Diyos maging using these technologies na available po sa atin. So, yun ang ilan sa ating mga reminders. At kung meron ho, again, may mga birthdays, anniversaries, please do remind me. Meron tayong ilang kapatira na nagre-remind sa akin. Salamat po, salamat po. Alam niyo naman ho kung gano'ng ka makakalimutin ang inyong manggagawa. So, sana ho ay paalala niyo ho sa akin.
Okay, so tayo ho ay dadako sa atin hong devotion. This is a continuation ng atin hong pag-aaral last time. Actually, dit na ho, kung di nagkakamali, kundi pangatlo, pang-apat na ho nating series o part ito ng ating series ng our response to suffering. Paano tayo dapat tumugon sa mga pagdurusa? And lahat ho tayo dumaraan sa pagdurusa. Iba-ibang level, iba-ibang sitwasyon, iba-ibang dahilan, iba't ibang paraan, iba't ibang panahon, pero walang tao na hindi dumaraan sa pagdurusa. At kagaya ho nung sinabi natin, even believers, Christians, children of God, are not an exemption to sufferings. At all throughout the Bible, as far as I know, wala akong alam na Bible character, na main Bible character na hindi dumaan sa anumang pagdurusa. Moses, David, the book of Psalms, isa ho sa mga main part ng book of Psalms ay tinatawag na lament psalms. They lament, they cry out to God. Why? Because they are in a difficult circumstances. So, dun pa lamang hukita na yung mga nagtuturo na basta malapit ka kay Lord, walang problema. Basta malapit ka kay Lord, laging masaya. Well, that is not the case. Pero, ang ating pinag-aaralan is how should we respond? How should we react? Anong kailangan natin gawin? Anong pwede natin gawin? Anong dapat natin gawin kapag dumaraan tayo sa mga pagdurusa? Let us be reminded through reading one of these passages na ating pinagbulay-bulayan primarily last time or last Friday, at then humingi tayo ng tulong sa Panginoon sa ating pag-aaral ngayon. From the book of James, so if you have your Bibles with you, please open to the book of James. We will be reading James chapter 1, verses 2 hanggang verse number 5 na. James chapter 1, verses 2 hanggang 5. Ito po ang sabi sa James chapter 1 verse 2. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have a perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Pagpalain po na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, dakila, banal, makapangyarihan, mapagmahal, pinupuri ka namin, nasasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin sa iyong labis na biyaya at kabutihan at pagkilos sa aming mga buhay. Tunay, Panginoon, kung susukatin mo kami sa aming mga gawa at kung igaganti mo sa amin sang-ayon sa aming mga pamumuhay, hindi kami karapat-dapat sa anumang pagpapala, sa anumang mabuti. Alam namin ang karapat-dapat sa amin ay parusa. Pero, O Diyos, Ikaw ang naging mabiyaya, Ikaw ang nagmahal, Ikaw ang humirang, Ikaw ang nagbigay ng iyong bugtong na anak upang kami ay maligtas. Ikaw rin ang nagbukas ng aming mga puso, nagbigay ng pananampalataya upang kami ay lumapit sa aming Panginoong Hesukristo. Ikaw rin, Panginoon, ang tumahan sa amin at patuloy na kumikilos sa amin. Patuloy kaming binabago sa wangis ng aming Panginoong Hesus. At hindi lamang yon, Panginoon, Ikaw ang patuloy na nagsusustento ng aming buhay, nagbibigay ng aming mga pangangailangan, lakas at kalusugan sa araw-araw. Salamat po, O Diyos. At tunay, patong-patong ang iyong biyaya. Ang mga mabubuti, magaganda, masasarap na mga bagay na nararanasan. O Diyos, ito lahat ay galing sa iyong kamay. Salamat po. Purihin ka. Panginoon, sa aming pag-aaral ngayon, makikita at nakita namin ng mga nakaraan na maging ang mga pagdurusa, maging ang mga kahirapan, problema, kabigatan, sakit, ay hindi labas sa iyong soberanong kamay. Panginoon, tulungan mo kaming mga tuto. Tulungan mo kami na magkaroon ng tamang pananaw. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang iyong mga katotohanan at kami hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagaganap ng iyong salita. Ama, saliksikin mo rin po kami.
Wala pong natatago sa iyo, aming mga puso, aming kaisipan, gawa ng kamay, salita ng aming bibig, lakad ng aming paa, lahat ng ito ay hayag sa iyo. Patawad po. Patawarin mo po kami sa anumang mga kasalanan. Tulungan mo kami, O Diyos, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, na patuloy na patayin ang mga kasalanan na nakatahan pa sa amin. Muli, O Diyos, nais naming patuloy kang maluwalhati. Tulungan mo kami. Gamitin mo makapangyarihan ng iyong salita sa aming mga buhay ngayon. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, mga kapatid, kagaya ho nung sinabi ho natin, ito'y pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa our response to suffering or when suffering comes. Simulan natin yung pag-aaral ho mula sa Book of Job. At alam ho natin, kung meron sa Bible na isang tao na hindi siya makasalanan, hindi siya perfecto, pero hindi siya garapal na makasalanan, hindi siya masamang tao na masasabi, siya pa nga ipinagmalaki ng Panginoon, pero sa kabila ng lahat ng ito, siya dumanas ng isa sa pinakamatindi, isa sa pinakamahirap na pagdurusa na masusumpungan natin sa Biblia. And we can almost say na sa history siguro ng sangkatauhan ay handun si Job sa mga nangungunang listahan ng mga dumanas talaga ng matinding pagdurusa. Nawala lahat ng kanyang ari-arian, nawala lahat ng kanyang mga anak. And sa chapter 2, nakita natin, alam natin na nawala pati ang kanyang kalusugan, na so much so na sinabihan na siya ng kanyang misis, sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka na. Para bang sinasabi ni Mrs. Job, mas mainam pang mamatay ka na. At grabe yung pigsa, yung boils. Hindi lang ito ilang piraso, kung hindi talagang nadidisfigure ang itsura, ang katawan ng isang tao. You can Google it. Google for an image of a man infested with boils. At talaga magkakaroon tayo ng kaunting idea kung bakit nasabi ni Mrs. Job, sumpain mo na lang ang Diyos para mamatay ka na. At nakita ho natin sa kabila ng lahat ng yun, anong sabi ng salita ho ng Diyos, at bilang pagre-review din ho natin, ang sabi ng salita at na magiging tugon natin sa pagdurusa ay inacknowledge ni Diyos ang pagiging inacknowledge ni Job ang pagiging soberano ng Diyos. So, our point number 1, I hope we remember, when we go through suffering, we must acknowledge and submit to the sovereignty of God. Ayun ang sabi ni Job, the Lord gave. So, when accumulating those blessings, God is sovereign. The Lord take it away. And in losing all of those things, God is still sovereign. Actually, sa pangtaong pananaw, pwede nating sabihin na the Chaldeans took away, the Sabaeans took away, Mother Nature took away. Well, no. Ang sabi ng salita ng Panginoon at sabi ni Job, the Lord took away. Yes, handun yung pagiging guilty ng mga Sabaeans, handun yung pagpaplano ng mga Chaldeans, handun yung nature na yung umihip na malakas na hangin, at yes, on the back of that, Satan himself moving. Nevertheless, ang malinaw na sinasabi ng Bible at kailangan nating kilalanin, hindi man natin maipaliwanag ng buo, pero kailangan nating kilalanin sapagkat sinasabi ng Biblia, God is sovereign. Yung lahat ng yun ay nasa ilalim ng kamay ng Diyos. Si Joseph, ang sabi sa Genesis 50, verse 20, you meant it for evil, but God, you thought evil against me, but God meant it for good. Yung inyong binalak, yung inyong inisip, ay masama. So they are guilty of that. But all of that, ng lahat nangyari na yun, God meant it for good. So God is sovereign over it. And then also, isa pang siguro talata na makakatulong sa atin to really have a clear statement from the Bible that God is sovereign over all. Buksan natin sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 and verse number 11. Ephesians chapter 1 verse 11. Ano po ang sabi? In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who what? Who worketh
all things after the counsel of His own will. Anong sabi ng Biblia? God worketh not some things, not most things. He worketh all things after the counsel of His own will. And in the very context ng ating binasang talata, ang sabi niya, in whom also we have obtained an inheritance. And it's speaking of our salvation. So in our salvation, God is sovereign in all those things, and also in all things, in creation, in life, ang Diyos ay soberano. So mga kapatid, kapag dumaraan tayo sa anumang problema, sa anumang pagdurusa, kilalanin natin na ang Diyos ay soberano. At nawa, makomfort tayo nito na ating alam na hindi ito labas sa kamay ng Diyos. Na ating alam na all things work together for good because all things are under the sovereign control of God. Then, pangalawa, so we must acknowledge and submit to the sovereignty of God. Pangalawa, we must keep ourselves from sin. Sabi sa Job chapter 1, dulong talata, in all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. By the way, by acknowledging the sovereignty of God, even in those masasamang bagay na nangyari kay Job, and when I say masama, hindi moral evil, but evil, bad events. Hindi, ang sabi ng Bible, Job did not charge God foolishly. In attributing all the lost to the sovereign hand of God, the Lord took away. Sabi ng Bible, Job did not charge God foolishly. So, acknowledging the sovereignty of God. But, ang sabi, Job sinned not. Alam niyo, nahando ng kadelikaduhan na pag dumaraan sa pagdurusa, pag nasa mailalim ng matinding kalungkutan, pag nahandoon sa lugar na napakadilim, napakabigat, napakahirap, there are times na doon tayo mahina, doon tayo bumibigay sa tukso, na tila baga lisensya ang magkasala. Halimbawa, nasaktan ka, may gumawa sa iyo ng masama. Well, lisensya na ngayon para magmura. Lisensya na ngayon para mag-isip ng masama. Lisensya na ngayon para magplano. Lisensya na ngayon ito para paulit-ulitin mo sa iyong sarili na papatayin ko yan, papatayin ko yan. Pag nakakita ko, papatayin ko yan. As if yung masamang karanasan, yung mahirap na kalagayan ay lisensya natin para gumawa o may lisensya na para gumawa ng kasalanan. Well, it ought not to be. Maganda ang halimbawa na ibinigay sa atin ni Job. Hindi siya nagkasala sa kabila ng matinding pagdurusa. At maganda ang paalala. Hindi na basta maganda ang paalala. Hindi ito paalala, pero malinaw ang utos. Malinaw ang utos, hindi paalala. Hindi ito reminder. This is a command. It is an imperative. Ang sabi ng Romans chapter 12, verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. And the context of that is taking vengeance. It means na if you, kung naka-encounter ka ng sakit na dulot ng ibang tao, na unfairness, injustice, and there is that our natural tendency is to seek revenge. At kung ikaw daw ay you're seeking revenge, ay yun ang hinahanap mo, well, you're being overcome with evil. Pero how will you overcome evil with good? Well, ipasa Diyos mo. Avenge not yourselves, or rather give place unto wrath, because God had said, I will repay. Yun ang sabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay. Ang Diyos ang gaganti para sa kanyang mga mananampalataya. So, actually, pag nagutom ang iyong kaaway, bigyan mo ng pagkain. Pag nauhaw, bigyan mo ng inumin. Yes, it may be literal, but ang punto noon is rather than seeking his ill or doing bad, ang utos sa atin ng Diyos is do good. Bahala ang Diyos sa kanya. Bahala ang Diyos sa kanya. Yes, mahirap ito. Yes, sa pangtao, para bang paano ko gagawin yun? Again, aasa tayo sa biyaya ng Panginoon. We must keep ourselves from sin. Ang ganda ng halimbawa ni Job, pero merong perpektong halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ho ni Peter, na pag-aaralan natin to sa ating study sa 1 Peter. 1 Peter chapter 2, verse 20. Simulan sa verse 21. For even hereunto were ye called,
because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. So ito'y example ni Jesus, at ito'y inuutos na kailangan nating sundan. At ang sabi ay ito, who did no sin, neither was guile found in His mouth. Wala siyang ginawang kasalanan at wala nasumpong ang madumi sa kanyang bibig. Kailan yun? Verse 22. Verse 21, who, when He was reviled not again. When He suffered, He threatened not. While someone is doing something na masama kay Jesus, He reviled not again. Nung kinukutsa siya, nung sinasabihan siyang, bumaba ka dyan, pakita mo talagang ikaw ang Mesiyas, bumaba ka dyan, ligtas mo ang iyong sarili, niligtas mong iba, ligtas mo ang iyong sarili. He threatened not. Nung siya'y nagsasuffer, pinako siya sa krus, hindi siya nagbanta, hindi siya gumanti ng masamang salita. Anong ginawa ng ating Panginoong Kristo? But committed Himself to Him that judgeth righteously. Wow, makikita ho natin na ang mga bagay ho na ito ay magkakalakip. Anong sabi ng salita ng Diyos? Habang may gumagawa ng masama sa ating Panginoong Kristo, nagtiwala siya sa Diyos. At ang malinaw ho doon ay ang tiwala niya sa Panginoon ay kinikilala ng ating Panginoong Hesus o alam ng ating Panginoong Hesus na soberano ang Ama sa lahat ng ito. Soberano ang Diyos. At again, sa atin din hong mga mananampalataya, I'm not saying na ito ay madali. We will struggle in this. Isa ito siguro sa pinakamahirap na struggle ng isang Kristiyanong dumadaan sa buhay na ito ng pagpapakabanal. When experiencing suffering, lalo na kung yung suffering ay merong another person na nagdudulot noon at ang natural tendency ay gumanti. Ang sabi ng salita ng Panginoon, magtiwala tayo sa Diyos. Keep yourselves from sin. Be not overcome with evil, but overcome evil with good. So number 1, acknowledge and trust the sovereignty of God. Number 2, I keep ourselves from sin. Ilayo natin ang ating sarili sa kasalanan. Number 3, pinag-aralan ho natin last time o last week sa atin hong time in the Word. At again, ito ay, sabi nga, ay big pill to swallow, hard to swallow, ay ito, rejoice and grow. When we are in suffering, going through suffering, rejoice and grow. At yun yung verse na ating binasa ho kanina sa ating pagsisimula. Ang sabi ni James sa verse 2, chapter 1, my brethren, what? Count it all joy when you fall into diverse temptations. And that word diverse is manifold or diverse, iba-iba, maraming klase. Anumang pagsubok, anumang problema, anumang bigat, anumang hirap, ang sabi ni James, count it all joy. Wow! Yes, ito'y, again, very much contradictory sa ating natural. Ang gusto natin ay malungkot, ang gusto natin ay mag-pity party, maawa naman ako. Ang gusto natin ay maawa ang ibang tao sa atin kapag dumaraan tayo sa pagdurusa. Well, ang sabi ng Bible, count it all joy. Why? Why do we need to count it all joy? Ang sabi ho ni James ay ito, knowing this, because we know this, because of a truth. Ano itong katotohanan na ito sa pagdurusa sa buhay ng Kristiyano? Ano yung katotohanan? That the trying of your faith worketh patience. So, here is the truth. Every testing, every trial, every suffering is a trial of faith. Lahat ng nararanasan ng Kristiyano na pagdurusa, ito man ay pinansyal, emosyonal, ito man ay pisikal, sa kalusugan, o mayroong problema sa pamilya, dumaraan sa hirap, hindi ka makatulog sa gabi, nagdurugo ang puso mo, ang bigat ng damdamin mo, ang sakit ng katawan mo. Ang primarily na sinusubok nito ay hindi yung tibay ng pamilya, hindi yung tibay ng bangko o ng tatag ng bulsa, hindi yung lakas ng katawan. Sa Kristiyano, ang primarily sinusubok ng lahat ng suffering ay faith.
for the trying whatever is this diverse temptation, it is the trying of our faith. And again, sabi ko nga ho, at sabi ho ni Tim Keller, every circumstance is either a temptation to sin or a opportunity to grow. Nandun lagi yung trying of our faith, especially in suffering. Lalo na kapag dumaraan sa pagdurusa. So know this. Paano makakount it as joy? Because we know that our faith is being tried, and when our faith is being tried, it is an opportunity to grow. It is an opportunity to grow. So, ang point nga natin, again, rejoice and grow. Ang sabi ho dyan, but let patience have, verse 4, her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. That's pertaining to the maturity of the believer. So, we should seek to grow. We should seek to be Christ-like. Lalong gamitin ng Panginoon, oportunidad ito para lalo tayong lumago sa pagkakilala, sa pagtitiwala, sa pananampalataya sa ating Panginoon at maging kawangis ng ating Panginoong Kristo. Going back doon sa sinabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2, anong ginawa ni Jesus? Pinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Wow! It takes a lot of growth sa pananampalataya to reach that level. And salamat sa Panginoon, isang sa ginagamit niya ay ang suffering. So, nung punto, every trial and every suffering is a testing of our faith and is an opportunity to grow. Kung ang ating desire, kung ang ating primary desire sa buhay Kristiyano ay si Kristo, that is, kung ang ating primary desire sa buhay Kristiyano ay maging kawangis ni Kristo, then we will really rejoice in suffering. Mamaya ho, gagamitin natin yung halimbawa nung lalaking nag-gym. Pero kung ang desire mo ay malaking katawan at basaba ka sa gym, well, dadaan sa matinding sakit ang katawan mo. Pero kahit na sumasakit ang katawan, handun yung joy at babalik ka ulit dun sa gym at sasakit ulit ang iyong katawan, pero handun pa rin yung joy, nagbabayad ka pa ng gym fee. Pero bakit? Because your goal is to have that kind of built-up body. Now, the same is true if our goal is Christ-likeness, going through pain, going through suffering, knowing that it can and God use it for our sanctification. It should do us rejoicing. Yan ho ay blessing sa atin. Ang sabi ho ng salita ng Panginoon sa Romans chapter 5 verse 3, it's speaking almost of the same thing. We boast, we rejoice, we glory in tribulation, again, because it works out for our sanctification. So, anong punto? The soil of suffering is a fertile ground to grow in the fruit, to grow the fruit of the Spirit. Ang lupa ng pagdurusa ay isang matabang lupa na kung saan lumalago ang bunga ng banal na Espiritu. So, nawa, ito'y gamitin ng Diyos sa atin. But let me just put a reminder, habang pinagbubulay-bulayan ko ho yung pag-aaral natin last Friday, let me just put a reminder. Yes, inutusan tayo ng Biblia to count it all joy. Pero, let me just give a reminder, rejoicing in suffering does not mean that we are always smiling. Alam niyo ho yun? Alala ko, nung medyo bata-bata pa ako sa Christian life ko ho, meron ho akong nakakapakinig ako minsan ng mga pastor, mga mangaral, na para bang isa sa mga mortal sin ng Kristiyano ay makasimangot o malungkot. Dapat lagi kang masaya, dapat lagi kang tumatawa, dapat lagi kang energetic, laging positive, laging, and the moment na umiyak ka, the moment na para bang larawan ng kawalan ng pananampalataya, larawan ng kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Well, that is not the case. Ang pagre-rejoice ng Kristiyano, I hope you remember yung ating mga pag-aaral, rejoicing sa buhay Kristiyano does not mean na walang luha. Does not mean na walang bigat. Does not mean na walang kalungkutan.
ang rejoicing sa buhay ng Kristiyano is having a God-given joy in the midst of suffering. In the midst of suffering. The person working in the gym, yun nga sabi ko kanina, na para bang sa gitna ng sakit na kanyang nararamdaman ng katawan, siya merong kagalakan. Bakit? Dahil siya'y nakatingin dun sa kanyang goal. Andun yung dumaraan tayo sa mga sakit, dumaraan tayo sa mga luha, may mga pagkakataong hindi ka makatulog, andun yung mga pagkakataong na hindi mo pa ipaliwanag kung anong nangyayari, may problema, tapos bisa madadagdagan pa, nagpapatong-patong, nabibiyak ang puso mo dahil sa nangyayari sa maaaring sa magulang mo o sa mga anak mo, nahandoon ang kabigatan, nandun yung suffering. Pero how can a believer find joy in all these things? Again, going back sa Romans 8:28, and we know that all things, even all these things, work together for good to them that love God. Doon nang gagaling yung joy. Doon nang gagaling yung joy. We are not denying the negative, but we are looking at the negative and looking at God who worketh all things for good. Yung iba, dinay lang. Ay, hindi, wala akong sakit. Ay, hindi, wala akong problema. Ay, hindi, okay lang lahat. No. You look at the problem and you can still rejoice in the midst of that problem. Again, hindi ibig sabihin na hindi masakit. Hindi ibig sabihin na hindi mabigat. Hindi ibig sabihin na hindi ka iiyak. Pero sa gitna ng luha, nahandun ang kagalakan na binibigay ng Panginoon. As I have said, merong mga mangangaral, merong mga tagapagturo na nami-misuse and nami-misapply yung mga verses na kagaya ng sinabi ho ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, rejoice evermore, or sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Dapat daw nagre-rejoice always ang Kristiyano. Walang panahon para malungkot. Walang panahon para sumimangot. Walang panahon para umiyak. Well, si Jesus ay umiyak. Si Jesus ay umiyak. Ang punto ay, again, that is a misapplication of the Word of God. Anong sagot? Walang sagot pa rin ho niya anay sa kabila ng pagdurusa, sa kabila ng luha, pwedeng pwedeng magalak, magkaroon ng lehitimong kagalakan ang Kristiyano dahil nalalaman niya na itong pagdurusa, kahirapan, problema ay ginagamit at gumagawa ang Diyos sa ikabubuti, and hinuhubog siya nito sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Bible sa Romans, buksan lang natin sa Romans chapter 12. Just to show na hindi tama ang pag-a-apply ng ganitong kaisipan na lagi lang nakangiti, para kang walang problema. Romans chapter 12 verse number 15, and I think this isang verse lang na ito na pwede natin natignan natin ay it should settle the issue. Hindi ko makalimutan yung video na napanood ko. I think, correct me if I'm wrong, I think it was Tirso Cruz III, sa burol ng kanyang anak, if I remember correctly. Basta may nakaburol, and if I remember it, yun yung anak niya, pero nagsasayaw at kumakanta ng kagalakan sa Panginoon sa harapan ng burol. Umalis na tayo doon. Baptist mismo. Ay, kwento ko na ho ito sa inyo na ilang beses. Nakiramay kami, namatay yung nanay ng pastor, kinamayan ko, makikiramay po kami. Nirebuke pa ako. Hindi kami, nagre-rejoice kami dito. Nasa mahal ko siya. Nagre-rejoice. Masaya ka na, namatay ang nanay. Ko, may problema yata. And again, Romans 12 verse 15. Let's read this. Romans 12:15. Ano po ang sabi ng salita ng Panginoon? Again, this is a command even. Rejoice with them that do rejoice. And ano what? And weep with them that weep. So it is clear in the scripture that there are Christians who will be weeping. And our duty, if there are weeping, that means there is suffering, there is sadness, there is burden. And our duty ay to weep with them, to commune with them, to help them. At napakamali na
nagdurusa ang isang Kristiyano, umiiyak siya, nahihirapan siya, and then pupunta ka, rejoice tayo, brad, rejoice. No, 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 hindi yun ang utos. You rejoice with those that rejoice, weep with them that do weep. Yes, nahandun yung pag-encourage natin, pero nahandun yung pakikidamay natin sa kanila, sa kahirapan na kanilang kinalagyan. Well, the point that I'm saying is, meron talagang panahon. Yes, sabi ng Bible, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice, but this is the truth. Even in weeping, there can be legitimate rejoicing, knowing that all those are working for the good, and that is an opportunity to grow in Christ's likeness. Pero handun pa rin, totoo pa rin yung sakit, totoo pa rin yung bigat, totoo pa rin yung luha. Pero sa kabila ng yun, sa gitna nun, nahandun ang kagalakan na binibigay ng Panginoon. Isa pang halimbawa ay sa 1 Thessalonians chapter 4. Gusto ko lang ho talagang, kumbaga, sabi nga nila, ipukpukin na yung pako doon sa ataol, itong kaisipan na bawal malungkot, bawal umiyak ang Kristiyano. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4 and verse number 13. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? This is regarding sa mga Kristiyano na nauna na, sa mga Kristiyanong namatay na. At kung ikaw ay mananampalataya at may kamag-anak ka, may mahal ka sa buhay na mananampalataya at namatay sila, ano ang asabi? Nandun yung kalungkutan. Pero anong paalala ni Pablo? Verse 13, but I would not have you to be ignorant. 1 Thessalonians 4:13, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. And that is a euphemism. Yung word na asleep dyan meaning dead, patay. Them that asleep, that ye sorrow not. Notice, hindi doon natapos, hindi yun period, but kundi comma. O sa ibang Bible, tuloy-tuloy yun, walang comma. Hindi tayo pinagbabawalang malungkot. Anong pinagbabawal dito? That ye sorrow not, even as others which have no hope. Huwag tayong malungkot kagaya nung iba, that is yung mga hindi ligtas, na walang pag-asa. Ano ibig sabihin? Nalulungkot din ba ang Kristiyano? Yes! Pero may pag-asa. At mula sa pag-asa na yun, doon nanggagaling ang kagalakan. Pero nalulungkot pa rin. Pero may kagalakan. So, hindi bawal malungkot, hindi bawal umiyak, hindi bawal tumangis, ngumawa sa isang Kristiyano. All over the Bible, we can read weeping, believers weeping. There is joy. So, when suffering comes, rejoice and grow. Rejoice and grow. Well, tonight, pasensya na, masyado akong nagtagal doon sa review ho na yon. Tonight, ang ating bibigyan pansin ay isa pa ho sa ating response when it comes to suffering ay ito. We must be comforted and a comfort to others. Well, mas tama, we must be a comfort to others. When suffering comes to us, we are comforted of God, and we must be a comfort to others also. Buksan natin sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 1 verse 3. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 hanggang 4. Ito po ang sabi. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Wow. Napakatamis. Isa ito sa mga titulo ng Panginoon. He is the God of all comfort. Ang sabi sa verse 4, who comforted us in all our tribulations. Again, sa mga nagsasabing kapag naglilingkod ka kay Lord, kapag matapat ka kay Lord, walang problema, walang hirap, well, tell that to Apostle Paul at hindi yun papasa. Here is Apostle Paul serving God, but he experienced many tribulations. Ano sabi niya? Who comforted us in all our tribulations, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted
of God. Isa pa ho ito sa mahirap pag dumadaan tayo sa pagdurusa. Madalas, pag dumaraan tayo sa suffering, or kahit nakalagpas na tayo sa suffering, nakatingin lang tayo sa ating sarili. Nasugatan ka, nakatingin ka sa sugat mo. Kahit magaling na yung sugat, kinakamot mo pa ulit, tignan mo yung peklat ng sugat, at nagkasugat ako. At madalas nakatingin tayo sa ating sarili. Pero narito ang isang mas tamis na katotohanan, na tayong mga Kristiyano, na sa providensya ng Panginoon ay inilalagay, pinapadaan ng Panginoon sa iba't ibang klase ng pagdurusa, na kung saan tayo ay binibigyang kaaliwan ng Diyos, at isa sa mga layunin ng Panginoon ay ito, na maging kagamitan niya rin naman tayo upang magbigay ng kaaliwan sa iba. So narito si Apostol Pablo, nasa pagdurusa. Nandun ang kanyang pagmiministeryo at pagmiministeryo sa iba. At yung kanyang pagdurusa na pinagdaanan at naranasan niya, yung pagbibigay kaaliwan ng Diyos, yun din naman ang ginagamit niya upang magbigay kaaliwan sa mga kapatiran na dumaraan din sa pagdurusa. So again, I would like us to take note na ang sabi ho doon, ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 4, how to comfort them which are in any trouble. So how will they comfort? Paano at anong gagamitin ni Pablo pang comfort sa mga taong dumadaan sa trouble? Ano daw? By the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. So ang pang-comfort nila Pablo, sila na dumaan sa pagdurusa at naranasan ng comfort ng Panginoon, ang joy mula sa Panginoon, ay magiging kagamitan ng Diyos para magbigay ng comfort sa iba, at ang gagamitin nilang pang-comfort sa iba ay yun mismong ginamit ng Diyos, ginawa ng Diyos sa kanila. So that means, hindi ito sa pamamagitan ng kanilang sariling technique, hindi nila sasabihin sa mga tao, tumingin kayo sa akin, kung hindi ituturo nila ang mga tao sa Diyos na nagbigay din naman ng comfort sa kanila. So how does God comforts His children? Yes, maraming kaparaanan, pero let me summarize it to 3. Let me summarize it to 2 for the sake of our time. Dalawa, let me just give 2. It can be, I know na pwede itong mag-subdivide sa iba pang mga subpoints, pero let me just summarize it to 2 points. How God comforts us through our sufferings and trials, and we can comfort also others through this. Paano tayo binibigyan ng comfort ng Diyos sa ating pagdurusa, at ito rin naman yung ating magiging kagamitan para i-comfort natin ang iba sa pamamagitan ng Panginoon. One is through God's presence. Through God's comforting presence. Ito yung isang bagay na hindi to kayang sukatin. Hindi to kayang bilhin. Hindi ka pwedeng pumunta sa SM at pabili nga ako ng 3 kilo nito, 3 kaban nito. There is that presence of God na alam ng Kristiyano na sa kasama niya ang Diyos. And there are times na sa biyaya ng Diyos, ramdam ng Kristiyano na kasama niya ang Diyos. Again, buksan natin sa 2 Timothy chapter 4 sandali. 2 Timothy chapter 4, si Apostol Pablo, naranasan niya mismo ito. 2 Timothy chapter 4, verse number 16. 2 Timothy chapter 4, verse 16. Ano po ang sabi? At so narito si Apostol Pablo, siya ay nagmiministeryo at merong opposition sa ministry. At sobrang tindi ng opposition na yung mga supposed to be kasama ni Pablo ay nagsiatrasan at naiwang mag-isa si Apostol Pablo. Kaya anong sabi niya sa verse 16? At my first answer, no man stood with me. Wow. I cannot imagine yung maaari naging damdamin ni Pablo nito. Ang tindi ng opposition at sumagot siya, nanindigan siya, pero no man stood with me. Pero ang sabi niya, but all men forsook me,
I pray, God, that it may not be laid to their charge. Wow. Oh, wow. Magandang example ito ng application ng 1 Peter chapter 2 where Apostle Paul is following the example of our Lord Jesus Christ. Verse 17, notwithstanding, so no man stood with me, pero ang sabi sa verse 17, notwithstanding what? The Lord stood with me. Now, hindi na ito basta alam ko na ito ang aking cause ay sa Panginoon, pero I believe there is this special felt presence in that very low point sa ministry ni Apostol Pablo. Parang nawala lahat ng kasama niya. But the Lord stood with me and what? And strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. And he used the illustration, the image of Daniel in the lion's den, and the presence of God was there. The Lord stood with me. And I hope, and I think, ang ating mga kapatiran can go back in time, in our memory lane, alam natin na nahandoon yung special presence, comforting, joy-giving presence ng Panginoon. Ay hindi matinding problema, pero temptation to be dissatisfied. Nung si Brother Paul ay alam nyo, 27, 28, 29, 30, walang girlfriend. At mitigid ako sa paligid, hindi na ako nainggit sa kotse, nainggit na ako sa, may anak na sila. How sweet. Sarap sana may anak. Nandun yung temptation ng dissatisfied. Pag nag-uusap kami minsan, pinagkukwentuhan namin mag-asawa, lagi kong sinasabi, and totoo ito, God gave me joy. God comforted me and gave me joy. Alam ko mag-aasawa pa rin ako sa biyaya ng Panginoon, pero binigyan ako ng Diyos ng kagalakan, yung paglilingkod ko sa Kanya, yung sa ministry. Again, that is God's presence, God's comfort, God moving. Again, we can go back to other feelings of suffering, trials, and God just moves in, comforts us, and strengthens us, kagaya ng ginawa kay Apostol Pablo. So, the special or the comforting presence of God. Now, let me just give warning. Huwag nating idepende ang ating buhay Kristiyano sa feelings. Pero, I will say na nahandun talaga ang mga pagkakataon, naramdam mo ang Panginoon. Pero the truth is this, kahit hindi mo ramdam, nahandyan siya. Kahit hindi mo ramdam, nahandyan ang Panginoon. Sa Philippians chapter 4, hindi lamang through difficult times that we feel God's comfort, God's presence, through difficult times in our prayer, when we pray to God. Philippians chapter 4, verse 6, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your minds and keep your hearts and minds through Christ Jesus. Wow. Kung dumaraan ka sa pagdurusa, nandun yung trouble, ang sabi, be careful for nothing. Yung word na careful, hindi ibig sabihin be careless, kung hindi yung maging, mag-worry. Mabalisa ka, huwag kang mabalisa sa kahit anumang bagay. Pag balisa ka, wala kang peace, and pray, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, nahandoon yung pananalangin sa Panginoon. Handun yung presence ng Diyos. Handun yung katotohanan ng Panginoon. And we go through suffering. Handun yung comforting presence ng ating Panginoon. Well, number 2, at dito tayo matatapos, how does God comfort us? How does God comfort us? Number 2, through His Word.
through His Word. And let me categorize it into three: through His Word, His truths, His testimonies, and His promises. His truths, His testimonies, His promises. Again, yung sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians 4:7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, this peace na nag-hold sa kaisipan, nag-iingat sa kaisipan at puso ng mananampalataya, have truth as its foundation. And that foundation is our Lord Jesus Christ. So, kauna-unahan na pinagmumulan ng comfort na mula sa Panginoon sa buhay ng mananampalataya, sa gitna ng pag-uusig, sa gitna ng problema, sa gitna ng pagdurusay, ang katotohanan. Ang katotohanan. Again, we look at Psalm 23, right? And Psalm 23 verse 4, ang sabi, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because of a truth. For thou art with me. Kaya ho, mga kapatid, napakahalaga ng katotohanan. Ang katotohanan ng mga doktrina. I hope na na-appreciate niyo ho yung ating Sunday school. Sa mga hindi nakakapagawa, I would like to encourage to go back to our Sunday schools. Yung truth na God is omnipresent. Yung truth that God is omniscient. God is there. That God knows will give us great comfort. Lalo na sa panahon ng ating pagdurusa. Andoon yung truth that keeps us. So, I would like to encourage believers, dig more, dig deeper to the truths of God. Invest. Yes, salamat. Again, primary tool natin ay ang salita ng Diyos at walang papalit dito at pangunahin ito, but there are books, there are materials that could help us to go deeper, to know better yung mga truths ng salita ng Diyos na makakatulong sa atin. And that's a good investment. I myself had been helped in many times. So, ito ho ay mga katotohanan ng Panginoon. Pangalawa, through testimonies. Testimonies. A quick thinking nung hinahanda ko ang lesson ho na ito ay nangingibabaw ang patotoo ni Haring David. Naalala nyo ho, nung nag-volunteer si Haring David, akong lalaban. Ang sabi ni King Saul, well, hindi pwede. Ikaw kabataan ka pa lang, siya nakikipagdigma na mula nung kabataan niya. Anong ginawa ni Haring David? Binigay niya yung patotoo. At ang sabi niya sa 1 Samuel 17 verse 37, David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, He will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Tuwing lumalabas si Goliath, nanginginig sa takot ang mga sundalo ng Pilisteo. Tuwing lumalabas si Goliath, pagdating kay David, hindi siya saan ang gagaling yung peace? Saan ang gagaling yung courage? Testimony. Kung paano ang Diyos niligtas na siya, tinulungan na siya, nag-provide na para sa kanya sa mga nakaraan, sa testimonies. And throughout the Bible, we can read testimony upon testimony of the working of God. And again, mga kapatid, sa ating Kristiyanong pamumuhay, we can go back to God's testimonies. Alam niyo, isa sa pinaka-paborito kong binabalikan sa ministry ko bilang pastor, isa sa pinakamagandang testimony ng Diyos, I've seen yung patotoo ng pagkilos ng Diyos, yung ginawa niyang pagliligtas sa ating kapatid, isa sa mga deacon ng ating church, si Brother Totoy Ganas. As in, talagang pinahiya ako ng Panginoon. Naalala ko nung first time kong inimbita si Brother Totoy, paglabas ko ng bahay nila, ang nasa isip ko talaga, hindi yun pupunta. I can still remember that. Hindi yun pupunta. Pero pumunta. At bumalik. At ngayon, isa na sa mga deacons ng ating iglesia. Oh, the testimony of God. God working. Kaya ho kapag
I am praying for, at pag nakikipag-usap ako sa mga kapatiran natin na tila baga nandun yung mahal sa buhay na para bang imposible. Alam niyo, isa sa binabalikan ko ay yung nakita kong ginawa ng Diyos sa ating kapatid sa Baritoto. So David, binalikan niya yung ginawa ng Diyos sa layon, sa oso. The testimony of God. So when we are experiencing troubles, we experience the testimony of God, the working of God, and we can comfort others with that, with the truths of God, with the testimony of God. And lastly, with the promises of God. With the promises of God. Pangako ng Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon, sabi ng ating Panginoon, meron bang tatamis sa pangako nito? Ang sabi ni Jesus, I will come again. I will come again. And if I go to prepare a place for you, I will come again. That's a promise. And receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Oh, what a comfort. Kapag tumingin tayo sa paligid, ang hirap ng buhay, puno ng karamdaman, puno ng problema, pero pangako ni Jesus, babalik siya para kunin tayo. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, siguro dito natin tapusin. Sa medyo mag-overtime tayo ng konti. Let me just read in a short comment. Dito tayo matatapos. Open your Bibles please sa 1 Thessalonians chapter 4. Pinuntahan natin to kanina. So let me read further down din sa text. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Ito po ang sabi. But I will not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. So, pwedeng malungkot, pero wag katulad ng iba na walang pag-asa. Ang Kristiyano nalulungkot, pero merong pag-asa. Verse 14. For if we believe that Jesus died and rose again, the gospel, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, this is God's promise, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. That's God's promise. God's promise. At ang context dito, may mga Kristiyanong namatayan. At saan pumunta si Pablo? Sa pangako ng Diyos na babalik siya, bubuhayin muli. Sabi niya sa verse 18, wherefore what? Comfort one another with these words. Alam niyo ho, meron tayong kapatid sa Panginoon. Hindi dito, iba ang church niya. Pero yung anak niya, yung nanay ni Brother Edgar Kiambao, dito naligtas. At hanggang sa siya umuwi na sa Panginoon. At tuwing nakikita ko si nanay ni Brother Edgar, hindi ko maalala ngayon yung pangalan. Linda, kung din nagkakamali ng tanda. Si nanay, tuwing nakikita ko, lagi siyang umiiyak kasi para daw nakikita niya yung anak niya sa akin. Iyak siya ng iyak, kawawa naman yung anak ko. Pero yun, lagi ko sinasabi sa kanay, natural na malungkot, pero tumingin kayo sa pag-asa. At ito yung comfort. You will be forever with the Lord. Bubuhayin muli. At yun yung comfort. So, ang Kristiyano na dumaraan sa pagdurusa ay maaaring maging kagamitan o dapat maging kagamitan ng Diyos upang magbigay kaaliwan din naman sa iba sa pamamagitan ng presensya ng Panginoon at sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang kanyang mga katotohanan, mga patotoo at mga pangako sa atin. So sa ating pagdurusa, dumadaan tayo sa pagsubok o pagdurusa, kilalanin natin at magpasakop tayo sa pagiging soberano ng Panginoon. Ingatan natin at ilayo natin ang ating sarili sa kasalanan. Magalak tayo at lumago. And then pang-apat, maging kagamitan tayo ng Diyos na maging kaaliwan din sa iba. So pamamagitan ng kaaliwan na binibigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po, Diyos, sa mga katotohanan ito.
Salamat po na alam namin na maging ang pinakamahirap, pinakamabigat, pinakamasakit, pinaka hindi namin maipaliwanag ay hindi labas sa iyong kamay at ito'y nangyayari sa ikabubuti. O Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na kilalanin ang iyong soberanong kamay. Tulungan mo kami na ingatan ang aming mga sarili mula sa kasalanan, dumaraan ang mga pagdurusa, mga problema. O Panginoon, tulungan mo kami na magalak. Tulungan mo kami na magalak at patuloy sa biyaya mo ay magsumikap na sa gitna ng pagdurusa ay mawawangis sa aming Panginoong Jesucristo. At Lord, thank you po sapagkat sa gitna ng aming mga pagdurusa, alam namin na pwede mo kaming gamitin maging sa ibang mga kapatiran o ibang mga tao na dumaraan din naman o dadaan sa mga pagkahirapan. O Panginoon, ingatan mo kami sa panahon na ito na maraming may problema, maraming may karamdaman, maraming may kakapusan. Maging sa aming mga sarili, ang tendency namin ay tumingin lang sa aming mga sarili. Panginoon, tulungan mo kami na tumingin din sa iba, mga pangangailangan ng iba, lalo na pangangailangan ng kaaliwan mula sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Pagpalain mo po nawa kami. Ingatan, gamitin, ilayo sa karamdaman, pagkaloob ang mga pangangailangan sang ayon sa iyong kalooban. Lord, especially pray for our Sister Jinjin. Mahabag ka po, tulungan mo po. Gamitin mo po kami. Maging sa aming kapatid na si Brother Dave, nawa Panginoon ang kaginhawahan sa kanyang pakiramdam, maging kaaliwan sa kanyang puso't kaisipan o pagkaloob mo po. Lahat ng ito, O Diyos, isa namin hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. God bless po. Again, a reminder mga kapatid, sa Friday, after ng ating time in the Word, ay meron po tayong prayer room. I love you all. I miss you all. And may God use us all for His glory. Good evening po.